Kapag ganito na po talaga yung Lakatan Farm, eh parang ayaw mo nang umalis po dito. Yun po yung katotohanan. Ito pa nga lang yung itsura eh. Pero pag nakikita mo na po hanggang 80%, 90% na po ay nakaganito na, at nag-uumpisa na po kayong mag-harvest, parang ayaw mo pong umalis dito araw-araw. Parang gusto mo lang pumirmi dito at gumawa ng kung anong pwedeng gawin dito sa iyong farm. Pag ganito na po itsura, kasi po pag masakit yung sikat ng araw, pwede nang sumilong. Pag darating po yung ulan, pwede na rin sumilong. Kaya napakaganda na po ng feeling natin pag ganito na po talaga yung ating Lakatan Farm, mga ka-agri. Nag-uumpisa pa nga lang magkaroon ng bunga nasa wala pa nga siguro 5% nito yung may bunga. Mas na nakakaantig itong itsura niya pag marami na po talagang nakabaging mga bunga niya, mga ka-agri. Sino ba naman ang hindi mag-i-enjoy sa ganitong area na sa halos malapit na isang taon, na 9 months na, makikita mo na, malapitan na talaga, makikita mo na talaga yung effect ng haba ng pasensya at yung pagsisikap dito, pagtatrabaho, paghihirap, lahat na lang pagpapagod, hanggang sa minsan nagkakasakit ka na. At lastly, hindi pa naman last, at eventually, yun na lang siguro, makikita mong ganito na po itsura ng iyong taniman ng lakatan. Naka-enjoy na po talaga pag nakakakita na tayong nakabaging na, palapit na po talaga tayo doon sa tinatawag na highlight nitong ating pagtatanim ng ating lakatan. Pero hindi pa po masyado. Mga 2 months and a half pa, hanggang 3 months from now pa, makakasabi tayong talagang gano'n na yun. Pag nakapag-umpisa na tayong mag harvest dito at cycle na lang po yun, yun po, dire-diretso na. Pwede natin sabihin weekly or every 2 weeks ay may harvest na. Kasi pag malapad na po talaga, weekly na po yun. Dati twice a week po tayo nag-harvest noon. Way back 6 years, 7 years, 8 years ago po, mga kaagri. Itong ating isang binaging dito noong isang araw, pwede na kung kunin itong kanyang puso. Pwede na, mahaba na yung more than 6 inches na po yung tawag, yung clearance niya. Ayan po. Hindi po siya ganoon kalaki. Pero we will see. Ito maliit lang, nasa 7 buwig lang ito. Yung iba dito mostly 7 na rin, may 8 na rin. Pero hindi kagaya noon, grabe, mostly 8, siyam. Pag nagkaganon, very healthy po yun. Dito may 6 tayo, may 7, wala pa namang 5. Konti pa laman naman yung 6, mostly po 7 hands, at mayroon na tayong 8 hands. Pag malaki talaga yung puno, malaki yung puso, mahaba, umaabot po talaga ng 8 hands hanggang 9 hands. And ito yung pinakauna na nabaging natin na 7 hands po. May laman na siya. 2 months from now, nako, 2 months from now, wala na, kulang-kulang 2 months from now, ito ay ma-harvest na. Ang bilis lang ng panahon. Akala mo ang tagal naman, ang tagal nga 9 months na ito, halos magna 9 months na, tagal na nga mag-update tayo nito pag darating na talaga yung pinaka 9 months nya. Pero yung araw po, sinasabi natin sa inyo, iba na yung pakiramdam natin. Enjoyable na talaga pag ganito na, may nakikita na tayong ganito. Hayan, pag marami na tayong nakikita ng ganito sa ating mga sagingan, yung isa palabas na rin yan, malapit na. Yung dun sa kabila niya, yan at ito, nako, palabas na rin yung puso. Doon kanina sa taas, 4 sila magkatabi, palabas na rin yung bunga. Nako, go lang. Pag may ulan pa, nako, para wala tayong summer ngayong
taong 2025 kasi hindi talaga magtatagal at saka may ulan na naman. Ito palagay ko abutin ito ng 8 hands eh. Itong isa na ito. Kasi continuous pa yung bukas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na nga yung bukas. Ang next na magbubukas siguro pang 8 na yan. Talagang abutin ng 8 yata talaga. Yung isa yan, 8 hands rin yan. Dahil malaki yung puno, malaki yung puso. At saka lumabas yan po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nga. 8 hands. Pag may malaking puno talaga, umabot ng 9 hands yun eh. Baka ito po, abutin ng 9 hands. Malaki po yung bunga niyan. At yan, palagay ko kung hindi abutin ng 8 hands kaya yan. Kasi alam natin sa laki pa lang ng puno, sa ganda pa lang ng mga dahon, at pag lumabas yung puso, malalaki at mahaba. Nako mga ka-agree. Talagang ako nga kahit 6 hands na lang talaga. 6, 7 hands po sa lakatan. At saka i-maximize mo na lang po yung growth niya na habang mayroon siyang dahon. Pag abot na po ng 2 months and a half na nakuha yung puso po, nako pag hinarvest mo talagang grabe kabigat yung bunga. Ganda po talaga ng feeling mo na ayan, per kilo na tayo. Ngayon kasi currently 70, 65, 70. Ako pag ito nakaabot pa ito, pag nagpresyo pa ng kahit 60 na lang po talaga per kilo, 60 pesos per kilo. Pag umabot po kasi ito ng 10 kilos, yun yung pinakambababa nito, abutin to ng 13 to 15 kilos itong isang buwig na ito. Pag talagang lumaki, kahit tag 60 na lang. Kung 10 kilos, naku, mayroon ka ng 600. Bawas mo na lang yung gastos mo dito na 120. Mayroon ka ng ganun. Pag sumobra pa po, sa 10 kilos yan, nako, makakanet ka. More than 500 pesos per puno. Yung mga malalaki natin dito, dati po, nako, umaabot po 1,000 isang puno. Grabe. Pag umabot po yan kasi ng 20 kilos pa, nako, isang buwig mo. Kung siguro nagkaroon lang tayo ng malaking kapital dito nang nag-umpisa nito, hindi lang ganito yung itsura nitong mga puno nito. Pero expected ko po diyan sa susunod na mga saging natin sa ibaba, pag yan po ay dire-diretso na at hindi na po talaga ma-stress gaya po nang nangyari dito na water stress po siya ng more than 3 months at saka na heat stress po siya ng more than 2 months. Yun, hindi talaga gumanda at saka lumaki masyado yung mga puno. Pero dyan sa mga sunod nating expansion hanggang dun sa ilalim hanggang dito, pag yan dumidiretso-diretso yung paglaki po, dyan ako makakabawi talaga ng mas malaki. Expected po natin yan pag binigyan tayo ng magandang panahon at saka mayroon pa tayong enough na mga farm inputs na pwedeng mailagay dyan. God willing po, nako. Na-experience na po yun natin dati. Hindi po malayo. So yun yung mga share natin sa inyo mga ka-agree. Pag ganito na yung ating lakatan at umpisa nang nagbubunga talaga, compare po nung unang mga araw na naghihirap lang tayo dito sa paglilinis nitong area, sa tawag doon, pag cuttings pa lang dito yan pag clearing pa lang yan dito dati inaakala ko 2 months, kaya ko hindi umabot pa po ng 4 months bago nalinis ng ganito yan dito. Dahil sa kadaming puno talaga, Ratilis karamihan, Gemelina, yan po, hindi pa yan nakukuha. Yan po, yung area natin, inabot ako 4 months dito nang kakalinis. Dami ng puno yun doon. Ito pa nga, doon sa kabila may malaking puno pa akong naitumba doon na Gemelina. Ito pa nga yung isa kala ko mamamatay na, buhay pa rin Gemelina po yan yan po. Pero ngayon, ito na yung itsura. Yung dating pumasok ako dito parang maliligaw ako dahil sa sobrang masukal na talaga. Palaging pinamumugaran ng mga iba't ibang klase ng ibon, ahas, pati bayawak. Lahat po dito na area po yan. Pag pumasok ka dito parang natatakot ka. Ngayon puro na po saging ang makikita natin dito mga ka-agree. Kung makakuha na tayo ng medyo aerial dun sa taas
mas maganda sana. Punta tayo dito sa taas para mapakita sa inyo ng konti yung itsura niyan dito sa ilalim. Patuloy pa po kasi tayo ng pagre-rehab ng ating drainage canal. Yun po, konting-kunti na lang. At ito yung sinasabi natin sa inyo na pang 5th na area. Ito na po yung itsura ko yan. No? Kaso matatangkad masyado na eh. Yan na po. Yung papasok ng 9 months old na lakatan natin. So maraming salamat po. Yung ating po ay encouragement video lang ito. Na yun po sa kay Tagal. Kasi karamihan po kasi ng mga farmers gusto mabilisan. Ay tatanim ako nito after 1 month and a half ay harvest na. Okay yun yun. Sa mga leafy vegetables. Sabi ng iba gusto ko after 4 months. Harvest na tayo. Mga sili, mga kamatis, talong. Okay po yun. No problem. Pero ito kasi pang matagalan ito eh. Pag sinabi mong mag-harvest ka sa loob ng 1 taon, minsan pag hindi nabigyan ng magandang atensyon, hindi pa po mangyayari. Yung may nakilala po tayo nagtatanim ng lakatan, inabot po siya ng 1 year and a half. Hindi pa nagbunga yung kanyang lakatan. Dahil kulang talaga sa atensyon. Pero ito, magbubunga na rin ito. Palabas ng last leaf na yan, plug leaf na yan. Kasunod dito may mga bunga na ito. Baka 2 days from now ay baging na rin ito. So yun mga ka-agri, dati nang nagbablog tayo dito, pinakita natin sa inyo dito, hindi pa itong yung makikita ninyo 9 months ago. Ano pa lang tayo diyan, nag-staking, nagbubutas ng tataniman at saka bagong tanim lang. Wala kang makikitang ganito, kundi puro lupa makikita. Pero ngayon mga ka-agri, ganito na po siya talaga. Ganito na po talaga yung ating taniman ng lakatan dito. So sa mga nakikinig dyan, sa mga nanonood ng ating video, yon gusto ko po kayo talaga ma-encourage pag mayroon po kayong lupa. Tayo wala ng sariling lupa, arkila lang, renting lang. Magawa natin ng paraan. Kulang na rin tayo sa kapital, pero nagagawa na rin ng paraan. Kunting tiis na lang talaga. Kasi pag ito po ay nag-upisa ng mag-harvest, sinasabi ko po sa inyo, parang whole year round hindi natatapos yung harvesting nito. Kasi rotational po ito. Rotational, hindi pa po mauubos sa kaka-harvest yung ditong isang area na ito na unang tinanim. Mag-harvest na ako dyan. Hindi pa yan mauubos, ma-harvest yan dyan. Doon sa susunod ng tinanim ko doon sa ilalim, mag-harvest na ako doon. Hindi pa yun doon mauubos sa kaka-harvest doon. Dito, mag-harvest naman ako sa mga 4th generation, 4th expansion. Hindi pa yan dyan mauubos sa kaka-harvest dito. Sinasabi ko sa inyo, projection po natin, hindi pa ito mauubos sa kaka-harvest dito yung bunga niya. On the coming days, mag-harvest na rin doon ako sa taas. Yung dinaanan natin, nag-uumpisa pa lang tayong magbubutas. Hindi pa naman doon siguro mauubos doon sa kaka-harvest. Yung dito na naman po, yung 2nd generation, yung follower po na yan dito. May nagbubunga na, may hina-harvest na naman po yan dito. So sinasabi ko sa inyo, hindi naman pag full swing talaga na napakalaki na talaga yung magiging income mo. Pero whole year round po makita ka. Whole year rin po, weekly po. Pag nagkagano na, mayroon kang harvest. Hanggang aabot ito ng 3 years, 4 years, hanggang 5 years. Mayroon pa ring harvest. As long as binibigyan mo talaga ng atensyon. Napakaliit lang po nitong area. Wala pa nga itong kalahating hektarya itong natamnan natin dito. Hindi po gaya noon, umabot po tayo ng 3 hectares hanggang 4, more than 4 hectares na tinamnan, na nakapagpundar po tayo ng kunting ng munting bahay, motor, multicab at iba-iba pa na makikita niyo sa mga una nating vlog last 3 years. Bago noon nangyari ay ibalik na natin sa mga may-ari ng lupain na yon, bumalik po tayo sa zero. Dito na naman po tayo nag-umpisa mga ka-agri. Pero dahil alam na natin yung technology, yun po, continuous lang po talaga. Hanggang dito na lang po. Sana po ay nagkabigay na naman tayo ng bagong encouragement sa inyo. Sinasabi ko po sa inyo, pag ganito na po itsura ng sagingan mo, ng lakatan mo, enjoy mo na po talaga mga ka-agri. Hanggang sa muli, parang ayaw ko na rin umalis dito kahit araw-araw ako dito. Enjoy ko na, ganito na po itsura.
God bless us all. Maraming salamat po.